Hi everyone, this is Ronel from Tikaw Hub and welcome back to my channel. Ayan, sa video natin ngayon ay tuturo ko sa inyo kung paano mag-add ng tax information sa ating Google AdSense account. Ayan, sa mga kapwa ko dyan gumagawa ng video sa YouTube, tapos na-monetize na ang kanilang channel at kapag-set up na sila ng AdSense account, pero hindi pa nakakapag-set up ng tax information nila. Ayan, tuturo ko sa inyo step by step kung paano ito i-set up. Okay, so unang-una natin gagawin ay siyempre, mag-login tayo sa ating Google AdSense account. Nandito na tayo sa ating Google AdSense account. Ngayon, ang gamit ko po ay laptop. Pero, kung ikaw po ay naka-cellphone, wala pong problema yun. Kasi, same feature lang naman yung nasa laptop, tapos nasa cellphone. Medyo maliit nga lang yung cellphone, okay? Kaya, sundan mo lang ako. First step natin na gagawin, kapag hindi ka pa nakakapag-set up ng iyong tax information dito sa Google AdSense account, punta ka lang po dito sa payments. Ayan. Tapos, sa payment info, dito mo po makikita ang iyong tax information. Dito ka po pwedeng makapag-set up ng tax information mo. Sa akin kasi, meron ako $97 dito, tapos hindi pa ako nakapag-set up ng tax information ko, kaya meron ako dito notification. Ito siya. So, kailangan kong maglagay ng tax information bago ko makuha ang aking balance. Okay, so ngayon, magsiset up na tayo. Okay, yung first step natin is i-click natin tong Add Tax Info. Ayan. Tapos, click natin tong Start Form. After nyan, enter mo ang iyong Google AdSense password. After nyan, next lang natin. Ayan. Ang first step natin na makikita dito is etong question na what type of account. So, pipiliin natin dito individual. Okay, individual lang tayo dyan. Tapos, next lang natin. Dito sa are you a citizen or resident of the United States? So, no lang tayo dito since nasa Philippines tayo. Ayan. Yung third question dito, select W8 tax form type. Yung pipiliin natin dito ay etong una. Okay, etong W8BEN. Tapos, click lang natin tong start. Yan. Kaklik natin doon. Ito yung tax form na fill out na natin. Ito, optional lang naman. So, hindi natin yan gagalawin. Dito sa country and region, syempre Philippines yung ilalagay po natin dito. Hanapin mo lang yung Philippines dyan. Ayan. After nyan, dito naman po sa taxpayer identification number, papansin natin, meron po ditong dalawang field, which is foreign TIN, tapos US ITIN or SSN. Tapos, papapansin din natin, pareho silang optional. Pero, need po natin maglagay dito ng ating tax identification number. Okay? So, dito po natin ilalagay siya sa foreign TIN. Ngayon, kung wala ka pa pong tax identification number, pwede ka pong kumuha. So, punta ka po sa pinakamalapit na BIR office sa inyo. Tapos, mag-inquire ka kung paano makakuha ng TIN. Sabihin mo lang na gagamitin mo dito sa Google AdSense account dahil meron kang YouTube account. Okay? So, yun lang. Pero kasi sa case ko, wala din akong TIN. Okay? Kasi hindi naman po ako empleyado. Kaya ang ginawa ko, kumuha po ako ng sarili ko. Pumunta po ako sa BIR, tapos nag-inquire ako. Tapos, yung requirements para makakuha ng TIN is dapat meron daw pong affidavit. Kaya kapag pinakuha po kayo ng affidavit, punta po kayo sa pinakamalapit na public notary sa inyo. Sabihin mo lang po na gagamitin mo para sa pagkuha ng TIN. Okay? Nagagamitin sa Google AdSense. May mga follow-up questions po yan pagdating mo sa public notary, pero about naman po yun sa channel mo and then sa Google AdSense account mo. Yung mga question na yan. Dala ka rin po ng ID. Yan. Okay, so lagay natin. Tapos, pag nakakuha ka na, balik ka po sa BIR, tapos may fill outan ka doon na form, application for registration form po yun. Tapos, makukuha mo din kaagad sa mismong araw na yun ang iyong TIN. Kasi TIN lang naman yung kukunin mo, hindi naman ID, di ba? So, mabilis lang po yun. Lalo na kung konti yung tao. Tapos, pag nakuha mo na, ilagay mo lang po dito. Pagkatapos mong ilagay dyan, next lang po natin.
Dito naman sa permanent resident address, fill outan mo lang po tong street address. Ito optional lang naman, kahit wag mo na pong lagyan. Etong suburb, ang ilalagay mo po dito ay yung barangay, tapos city, postal code, and then province. Okay? Tapos, eto pong mailing address, check mo lang po itong checkbox dito if same lang naman po yung mailing address mo, tapos itong permanent address mo. Tapos, next lang natin yan. So, yung next natin ay tax treaty. Ilalagay lang po natin dito sa question na, are you claiming a reduced rate of withholding tax under a tax treaty? So, click lang po natin tong yes. Ayan. Tapos, select po natin yung country. Tapos, check natin tong checkbox dito. Pwede rin pong basahin yan. Tapos, dito sa baba, special rates and condition, ang check po natin dito ay etong services such as AdSense. Kasi ito naman talaga yung purpose natin. Tapos, dito sa article and paragraph, i-check lang po natin yan o i-select etong article 8 and paragraph 1. Tapos, dito sa withholding rate, isi-select po natin dito ay syempre yung 0%. Tapos, dito naman po sa reason, yan, check lang po natin yan. Pwede nyo pong basahin yan, i-click lang po natin to next. So, dito naman sa number 4, activities and services performed in US. Ang question ay, has the individual identified in the tax identity section performed any activities and services for Google within US? So, ang ilalagay po natin dito, ang isa-select ay no. Tapos, check po natin tong checkbox na to. Basahin nyo na lang po yan. Tapos, i-next lang po natin. Ito naman po sa number 5. Dito po tayo sa Go Paperless. Okay, tapos, pwede nyo pong basahin itong Paperless Delivery Agreement. Ayan. Saan nyo po yan. Tapos, check nyo po itong checkbox dito. I accept the Paperless Delivery Agreement. Pagkatapos nyan, i-next lang po natin. Okay, number 6 na po tayo. Dito, may makikita tayo na dalawang form. So, pwede nyo pong i-click itong unang form, which is yung form W8BAN Services. Ayan. Pagkatapos po, dito makikita nyo yung mga sinagutan mo. Tapos dito sa baba, pwede nyo po itong i-check na I certify. Tapos, dito sa print name or signer, pwede nyo pong ilagay yung pangalan nyo. Ayan. Tapos dito sa date, may format po siya. So, month, tapos day, and then, yung year. Okay? Pagkatapos po niyan, pwede nyo pong i-download. Tapos, ipaprint nyo po. Pag na-print nyo na, saka na lang po kayo dito maglagay ng signature. Okay? So, sana na-gets po. Pagkatapos niyan, is, I confirm lang po natin. I-check lang po natin tong checkbox dito. And then, next lang po natin. Okay, number 7 na po tayo, tax form certification. Dito, i-check lang po natin tong under penalties of perjury, I declare that. Basahin nyo po yan, tapos check nyo po tong checkbox. Okay? Pagkatapos po nyan, dito sa unchanged status affidavit, ayan, check din po natin to, tapos lagay lang po natin yung year na 2023. Tapos sa description, wala lang po tayong ilalagay dyan since optional lang naman. Tapos sa your signature, select lang po natin dito ang yes, I am the beneficial owner named in the tax identity section. Pagkatapos nyan, submit na po natin since ito po yung pinaka last na steps. Okay, after po natin makapag-submit, may mababasa po tayo dito na notification. Your tax info has been accepted. Ibig sabihin, accepted na po yung ating tax info na sinubmit. Ayan. So, pwede ko na pong maklaim once na umabot ng $100 yung earnings ko dito sa YouTube. So, yun lamang po. Kung may question kayo, comment nyo lang po sa baba. And then, sasagutin ko po yan. Maraming salamat po sa inyong panonood. Kung nakatulong ang video na to sa inyo, please like po. And then, pa-share naman ang ating video. Maraming salamat po. Again, this is Ronel from Tikal Hub. Bye-bye. Thank you.